Good morning po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa Women's Division. Siyempre, sa Team Pilipinas at sa top board na si Shanaya Mendoza. Ayan, ang kaharap natin na bansa dito ay mula sa Jordan at tinapatan ni Woman International Master Natalie. O mamaya po, no? Malalaman nyo kung ano ang naging score ng Team Pilipinas against Jordan at isingit din natin mamaya ang laro naman ni Meow Meow kasi marami pong nag-request, Coach, pakipasadahan naman laro ni Meow Meow. Ayan, mamaya ha. Ang ginawa ni Shanaya, nag-E4, nag-C5 si Natalie, Sicilian, sharp ito. Knight C3, approaching close Sicilian, pero nag-open, nag-D4. Aba, medyo kakaiba ang preparasyon dito ni Shanaya. Nag-A6, at nag-bishop to F4 and nag-queen F6 na wala po kagad sa libro. Kakaiba tong in-apply ni Natalia. Dito kasi B5 ang top of the line eh. Knight F6 ang second line, Knight GE7 ang third line, D6 ang fourth line. Pero kasi itong Bishop F4 medyo nakakapanibago din kasi. Mukhang kinapa ng katunggali natin, nag-Queen F6, tineret ang Bishop na wala na sa libro. Pero bad mo bang binigay, no? Knight GE2. Kasi nga po sa principle, di ba? Do not move your queen too early in the opening without a good reason. Eh, wala namang good reason to. Threat lang eh. O, Knight GE2, develop, depensa, Bishop B4, Castle queenside, nag-Knight GE7 at nag-H4. Ayan, aggressive player kasi itong si Shanaye. So itong H4 po ay para sa akin okay lang naman to eh. Yan ay pang-forma lang na magpo-pawn storm mamaya. Possible pawn storming sa king side, no? Pero ayaw ng computer. Ang gusto niya Queen A3. Ayan, para susundot doon. Bishop G5. Okay? Pero H4 para sa akin okay lang yan. Knight G6, good move ang ginawa. Bishop G3 at nag-Knight GE5. Aba, sunod-sunod ang good move ah. Queen E3, Knight G4. Ayun, kaya pala nagkasunod-sunod. May atake, may pressure sa F2. Queen G5, hinamo ng queen to queen kagad at napaaga ang queen to queen. Bishop C5, tineret ang F2. F4, Knight F2, yun lang. Medyo napadali, ano? Dapat daw ay B5 lamang. Grabe yung B5 na yan. Yan kasi talaga ang theory dyan eh, na nakikita ko ha. Tapos simple Bishop B7. Pero ayaw gawin eh. Nag-Knight F2, aggressive, no? Takes. At nag-Rook D3. Rook D3 para maiwasan yung Bishop E3 check. At nag-B5 na. Ayun, naitira na rin, ano? E5. Yan, para sa akin, malakas po yan kasi may Knight E4 na paparating, aatakihin ng Bishop tapos yung Knight ay may chance na makalundag sa D6. Ay, kaganda. Knight B4 ng istorbo, Rook H3. Ayun, ang lakas. Oo nga, no? Bagsak na pala yung H7. Nag-King E7. Wala na. Nagkasunod-sunod na ang maling tira. Dapat daw ay D5. Unang-una, nakakailang din yan kasi simpleng yen pasan capture lang yan eh, di ba? Nakakailang yan, mahirap gawin ng human yan. So, nag-King E7, nag-A3, paalis muna sa Knight. Sunod-sunod naman ang bad move. Bishop, Knight E4, tiret sa Bishop. Bishop B6, and ayun po. Parang walang kabuhay-buhay, oh. Grabe. Rook B8, Knight 2 G3. Ayun, pupuntahan ng Knight para takihin yung pawn. Knight D4, may counter ba? Pag nag-Knight H5, magna-Knight F5? Knight D6, ayan, para hindi maka-Knight F5 mamaya. Bishop C7 at Knight GE4, ayun, para patigasin ang Knight sa D6. Bishop B7, develop, kinapture na, takes, at nag-Bishop D3, ayan, simpleng develop lang. Total, nakapingis na ng isang pawn. Ito yung tinatawag nating pakabait muna mga kamatsas. Huwag magmadali. Hinay-hinay lang. Lamang na eh. Rook B8 and nag-C3, Knight C6 at nag-Knight C5. Ayun, tineret ang pawn A6. Rook A8 depensa. Bishop E4. Ayun. At nagbabadya dito ng simpleng kakapturin ang Knight para lalabas Knight versus Bishop.
lamang pa rin ng puti. Bishop B6, kinapture na, takes. Ayun, knight versus bishop. Pero gusto ko yung knight dito kasi po ay centralized at may square D6 kasi na palaging pwedeng gamitin. Nag-rook D8, king C2 syempre para maiwasan yung mga pasok-pasok. Nag-bishop E3, tineret ang pawn, G3. O, tiyaga lang, bishop B6 at nag-rook 1 H4. Yan, rook 1 H4, ano plano? Rook 1 H4. Teka lang, basahin lang natin mga kamatyas. Medyo nalaliman ako dyan Ano plano niya? Possible kaya na mag G6? Sacrifice pag kinapture sabay rook G4? Yun, yung mga ganung atake, no? Nag C5, ayun na nga. Tama na nga po ang hinala natin. Nag G6 na nga. Nag G6, sacrifice. Nag C4, hindi pinansin. Kasi po, kung kakapturing yan ay may rook G4 din. Yan ang nakikita ko dito, no? Pag nag king F7, may knight D6 check. So, tapos makukuha din yung pawn sa G6. So, very nice for white. So, dito ay nag C4 na lang. Kumapture sa F7. King takes F7. And rook 4, H6. Okay. Ang lakas. Intending to play knight G5 check para mapabagsak yung pawn sa E6 at the same time. At dito po ay nag-bishop E3. Ano plano? Pag nag-knight G5 check at mawala ang bantay, check. King B1 lang. Wala naman Safe naman Knight G5 check. King E7. Haribas. Rook takes E6 check. King F8. Ayan. Dito mga kamatyas. Guess nyo po ang last move na ginawa dito ng ating pambato at naparesign ang board 1 ng Jordan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Simple rook H2 para wala ng mga kalik-kalikot ng mga panggugulo. And anytime naman, ayun na, nandyan na yung pressure, andyan na yan wala na. Pagka ganito mga kamatyas, tapos ang tore, ang pangit, hindi magamit, resign. Okay, good news, 4-0 ang Team Philippines against Jordan. Di ba? At analyze muna natin mga kamatyas ang game ni Meow Meow tapos pakita ko sa inyo sa bandang huli yung pairing naman ng Team Philippines sa round number 4. Tingnan natin ang pairings doon. Okay? Dito naman tayo kay Meow Meow. Puti si Meow Meow. Nag-E4. Kalaban niya WFM ng bansang Colombia. Nagkarukan sa kanya. Kinunatan siya. Kilala kasi siya na atakador pero simple approach lang naman ang in-apply ni Meow Meow dito. Queen B3. Ayan ang hindi na simple. May atake kagad. Ayan ka na naman Meow Meow. Nanggugulo ka na naman. H3. Bishop H5. At nag-G4. Bishop G6. At kumapture. Ayun. Bookline pa rin. H takes. G5. Grabe talaga. No, ang bilis laging umatake ng batang ito. No, laging may pa-atake. Teka muna. 1 pawn down Meron bang trap? Yun. Napingasan ng isang pawn. At nag-E5, Bishop to E3, Knight C6. Okay, bookline pa rin. At nag-Knight D2. Ayun. Novelty na ito mga kamatyas. Old lines ay Knight F3 and D takes E5. Yan ang old lines. Pero itong Knight D2, new move ni Meow Meow. Nag-Knight B6, Queen E4, at nag-Castle Queenside. Knight E2 develop, Knight D5. Pero sa isang banda parang nakakatakot pa rin ang position ni Meow Meow. Kasi dahil sa aga niyang pag-atake, yung king naiiwan sa gitna. Baka mamaya ma-atake yan. Ayun, nag-castle queenside na rin. Siyempre, huwag kalimutang mag-castling mga kamatyas. Capture, bishop takes E4, knight takes, queen takes. Okay, may threat sa A7. Bishop C5, sinangga, check muna para may tempo. King B8 takbo and knight E4. May atake na, depensa pa. Bishop B6 at dito ng King B1. So marunong na rin mag-prophylactic move si Meow Meow, no? Kaya pala lumakas ang laro niya kasi nung bata-bata ito, atake ng atake. Nga lang sa kareklesan niya, natatalo siya. So yung mga ganyan ang kailangan niya pag-aralan. May hinay-hinay din naman, di lahat ay nagwawala. Yan, Rook H1, Knight E7, hamon, nag-Knight G3,
Knight C6, F4. Ayan, para mapigilan yung Knight E5. Capture, and the Rook D8. Teka muna, lamang ng isang pawn si Meow Meow, no? O nag F5, Knight E5 atake sa Reyna, Queen E2, Knight C4. Ang likot ng Knight, ah. Yun lang. Okay, kala ko. Kala ko si simplihan lang ng capture, then lipad yung Knight. 'Di ba? Yun nga lang, may Queen D1, may matcha sa ilalim, eh. So, kumapture muna sa G6 capture and the Rook D3. Ayun. Okay. Takes, Knight E3 pasok, and the Knight D6 pumasok na rin. At the same time with the Queen takes G6 threat. Bishop C5. Okay. So, hindi pa makakain. Nakabitin pa yan. Ayun. Sinimplihan lang. Knight GE4. Good move. At nag-Knight F5. Grabe. Sunod-sunod na bad moves dito. So, capture, takes. Yun lang. Wala na. Simplicity is beauty. Simplihan na lang. Endgame na. Kasi lamang ng isang pawn, eh. Pagka ganito mga kamatyas, huwag nyo nang pahirapin. No? Huwag nyo i-complicate na yung game. Wala na. Lamang ng isang pawn, eh. So, pagka ganito ay very easy na to convert sa king and pawn ending. Okay? Malinis ang pagkakapanalo ni Meow Meow dito, no? Hindi siya masyado nagwala pero malinis naman. Okay? At ito po ang kanilang standing and pairing sa round number 4. Silipin po natin. Ang Team Philippines ay table number 33. Ang kaharap ay Team El Salvador na may cumulative points na 6.5. So tayo 8.5, eh. So lumalabas, mas malakas pa rin ang team natin dito kasi 8.5 ang ating cumulative points sa bawat trabaho na ginawa board per board, no? Okay, at silip tayo sa top. Sino na ba ang mga leading dito? Nako, ang Team India, mamaw talaga. Grabe ka, mamaw. Perfect points, oh. Mamaw, oh. At perfect points sila sa match point, ah. Tapos 10 points naman sila sa cumulative points. Okay? France ang kaharap nila. Denmark, Hungary, so nagbabanggaan na. Nasa maaga pa lang pero nagbabanggaan na yung malalakas sa taas. China, ayun, 6 points din. At ang kaharap nila ay Team England. Wala pa pong lineup ng board pairings, no, kung sino ila-line up. So mamaya pa natin makikita yon. So ang nakikita lang natin ngayon ay ang team pairing. Okay? At September 23 po mga kamadyas, mag-register na kayo, mag-enroll na kayo para kayo ay makasali sa ating online training. Okay? Ipopost ko po sa comment section below, ipipin ko po yung details. At bago tayo magtapos, shout out kay Mr. Darwin Marciano at sa kanyang family. Nakakatuwa po, naka-uniform sila at nagkita kami sa Mindoro. Ayan. Nagpo-post kasi ako na nasa Mindoro ako at nag-message kagad si Sir Darwin Marciano. Ayan, at nagkita kami po sa Kalintaan, Mindoro. Ayan, shout out po uli Sir Darwin Marciano and family at sa kanyang cute na bunso. Naka-chest talaga sila, oh. Nakakatuwa talaga pagka nagkakaroon tayo or may meet up na nangyayari, no, sa ating followers and subscribers. Thank you so much po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.